Sa programang Sintigas ng Asero, kasama si Melchor Benpican Balawas, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Makabuluhang suhestyon at opinyon sa programang Issue at Reaksyon, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Magbibigay ng kaalaman sa ating pagharap sa bawat araw. Kasama ang Supremo Joey Falcon at kombinasyong ganda talino ni Pia Morato sa Good Morning Philippines. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Magsisiwalat naman ang mga kabulukan sa pamahalaan. Ihahataw ni Percy Lapid sa Lapid Fire. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Yan ang unang hataw ng mga programang mapapanood at mapapakinggan sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at DZRJ 810 AM Radio Bandido. Binuo at pinag-isipan ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ito ang A-Try Media Broadcasting Network. Mapapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino, maaasahan, mapagkakatiwalaan, ang tunay na karamay ng sambayanan. A-Try Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM Radio Bandido at A-Try TV, Cable Link Channel 7. Ang tunay na kasangganang sambayanan. A-Try Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM Radio Bandido at A-Try TV, Cable Link Channel 7, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa himpilang DZRJ Radio Bandido. At sa mga kanina pa ay nanonood sa atin sa A-Try Media, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaslas. Nag-aanyaya po kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng programang Lapid Fire. At sa mga nais magbigay ng reaksyon, ang landline po natin na pwede ninyong tawagan ay 997-7589. Ang ating po naman text line ay 0917-798-8910. Meron din po tayo sa Globe 0977-631-0607. At ang smart text line po natin ay 0949-570-8003. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, hanggang alas 10 po ang programang Lapid Fire. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw!
Yan ang pinag-uusapan natin kanina, no? Pag nag-usap si US President Barack Obama at ang ating Pangulong Roddy Duterte, sabi ni President Duterte, paliliwanag ko sa kanila ang kampanya dito tungkol dyan sa mga paratang na human rights na yan. Kasi magkaiba tayo ng bansa eh. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Sa Amerika, gumagana ang rule of law. Oo. Yun ang problema eh, sa atin eh. Nagpapanggap tayo, demokrasya. Nagpapanggap tayo ng kung ano-ano, mga moralista. Si Sereno, akala mo kung sinong napakataas ng moralidad. Mga kaibigan, kung umatake sa karakter ni Presidente Duterte, hindi raw lahat ng abogado magiging magaling na leader. Akala mo siya yun. Oo. Eh siya nga, hindi niya nga kaya yung Supreme Court eh. Parang siya naging mabuting leader. Hindi niya nga kaya yung mga judge eh, mga kaibigan eh. O ngayon, eto ho eh, sa isang bansa na hindi gumagana ang rule of law, ano gagamitin mo? Aba, iba na. Ha? Paano kung ang sinasabi nila rule of law sa bunganga lang, katulad ni Sereno? Eh kalabang kasi si Sereno ng kampanya ng presidente natin. Yung presidente natin gusto sugpuin totally ang droga. Siyempre, may maiiwan dyan. Pero hindi na natin muling mararanasan yung mga dinanas ng bansa natin na pinaghaharian ng droga sa ilang administrasyon, especially nitong nakalipas na 6 na taon. Ano ang idinulot na disaster niyan sa bansa natin? Maraming sinirang buhay yan, maraming sinirang pamilya yan, maraming pinighati yan. Ha? O ngayon, mga kaibigan, yan ba ang rule of law? Ang sabihin ng Supreme Court na pinayagan nila mga kandidato, si Ronald Singson, na convicted sa kasong droga. Ano sabi nila? Yung possession ng droga ay hindi raw immoral. Mga kaibigan, di kalabang ka nga ng kampanya laban sa droga. Kung hindi ka man protektor ng droga, kalabang ka. Masamang desisyon yun. Ang kinakalaban mo ay yung pagsugpo sa droga. Mga kaibigan. Alin ngayon ang tama? Yung ginagawa ni Presidente, dadali natin sa kanila para ideklara nila na hindi immoral ang possession ng droga? At pwede na silang kumandidato pa? Aantayin pa ba natin na ang mga susunod na eleksyon ay mga drug lord na ang mayor, gobernador, presidente, senador, congressman, lahat sila puro drugs. Di ba yan ang sinasabi natin sa kaso ni Erap na pinayagan din ng Korte Suprema kahit bawal na ang convicted na kamukha niya at saka ni Singson hindi pwedeng umawak ng pwesto sa gobyerno? Mga kaibigan, ano sinasabi natin? May pagkaganyan po ang batas. Kasi batas yan, desisyon ng Supreme Court yan. Pagkaganyan po ang batas, ang mangyayari po, baka tayong mga mamamayan na naghahangad ng yung mapayapang pamayanan, tayong mga peace-loving, tayong mga law-abiding citizen, tayo na ang magboluntaryo na kung pwede ikulong tayo sa Muntinlupa. Kasi palabasin na natin lahat yung kriminal dahil nandito na sa labas eh. Hindi lang nasa labas, hahawak pa sila ng pwesto sa gobyerno. Pwede pa silang umawak. Dahil yun ang pasya ng Korte Suprema. Yung pasya na yun, batas yun. Yun din ang gagamitin ng mga convicted ngayon sa drugs. Pwede kaming kumandidato. Yan ba ang rule of law? Yan ang dapat na sabihin ni Presidente Duterte kay Obama. Iba ito. Mali ako kung ang rule of law ay katulad sa Amerika na gumagana. Oo, iba. Mali ako ron. Iba sistema nila ron. Dito sa amin, 100 Pilipino, 100 milyon ng Pilipino rito. Kanya-kanya ng tigas ng ulo meron itong mga ito. 2 ulo, matigas. Yan hindi gumagalang sa rule of law yung mga yan.
inaabuso niya ng rule of law. Yan ang binabaluktot ang rule of law sa Pilipinas. Ang daming matalino kasi dito. Oo. Ang daming naggagaling-galingan. Mga kaibigan, yan. Yan ang sasabihin ni Presidente Duterte. Bakit? Mali ba si Presidente Duterte? Sabi ko nga sa inyo, mali siya kung ang rule of law rito kamukha sa Amerika, gumagana. Oo. Hindi naman gumagana dito yun eh. I-diesel. Ang rule of law dito kung sino may pera. Oo. Pero sa batas, hindi naman ganon. Mm. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, yung may pera. Mm. Yun ang pinapabura ng rule of law. Mm. Mga kaibigan, ngayon, mali si Duterte kung sa Amerika ipapatupad yung klase ng kampanya Oo. na ginagawa ngayon. Oo. Nandito tayo eh. Hindi naman doon ng kampanya eh. Dito ginagawa sa Pilipinas eh. Sabi mo nga, ibang planeta to eh. Sabi ko nga sa inyo, gera yan eh. Gera. Oo. Sabi nga ni Presidente Duterte, gera ito eh. Oo. Alam nga namang walang mamatay. Kasabihin Meron bang walang namamatay sa gera? Oh, may collateral damage, gera eh. Hindi pwedeng wala. Para mo sinabi, mga kaibigan, na maggegera tayo ng kilitian lang. Oo. Pwede ba yun, ang gera dadaanin sa kilitian? Sabihin ni Duterte nung araw. Pwede yung kilitian pag nasa langit na tayo. Sabihin lang ni Ang gera doon, kilitian lang. Nung araw, Mr. Obama, takot ang mga tao eh, yung mga payapa. Kayo, ang natatakot ngayon, mga kriminal. O, ayaw nyo ba nun? Diba dumating na nga tayo sa puntong sinasabi nga ho namin, nakapagtataka ngayon eh. Yung mga lumalabag sa batas, yun ang matatapang. Oo. Yung pa mga nang-aagrabyado ng tao. Samantalang nung araw, yung mga may atraso sa batas, ano yan, lahat ng kabaitan sinisikap nilang gawin sa kanilang mga kapitbahay. Halimbawa, nakatira sila sa isang barangay, sinisikap nila na maging kaibigan lahat yung tao ron eh. Para pag may naghanap sa kanila, hindi sila ituro. Hindi sila gumagawa ng krimen doon sa lugar nila. Umiiba sila ng lugar. Dito hindi na ganun ngayon. Lahat ng lumalabag dito sa batas, yung pa magdidemanda sa iyo eh. Natatapang pa. Hindi pa si Abner Rapon binugbog. Yung bumugbog sa kanya, yung pa nagdemanda. O ito, sa Facebook na lang. Hindi ba nung pinag-uusapan yung Dayan na kabit ni Diliman driver? Si Ronnie Dayan, oh. Wala pang identity. Akalain mo may isang journalist daw siya. Ngayon, nasa DILG. Ito, Mr. President. Alam ba ninyo na, nagmagaling? Naglabas ng litrato sa Facebook at sinasabi niya, yung daw taong yun, na kanyang ipinost sa Facebook, yun daw yung kabit ni Dilima. Bali ba, itong kabit ni Dilima at si Dilima, ini-implicate sa droga ito. Nakita ninyo yung mga ini-implicate sa droga, natatakot? Bakit? Kasi, ayun, si Udita pinatay. O, kita mo yung mayor ng Abuera, nagpakanlong doon sa tanggapan ng pulis. Di ba? Doon sa headquarters ng pulis sa kanila. Imbes na sa City Hall siya. O, doon na siya nakatira ngayon. Nagpagawa siya ng sarili niyang lamesa ron at kung ano, para doon pirmahan yung mga dapat niyang pirmahan. Ngayon, kung ang nangyari dyan napatay yun, yung taong yun, dahil sa ginawa nitong tarantadong journalist daw siya, editor daw siya dati, gago! Alam mo ba ginawa niyan? Nung i-post niya yun, yung pamilya ng tao na nilagay niya litrato ron at sinasabi niyang yun yung kabit ni Dilima na hindi naman pala, abay, siyempre magreklamo yun. Abay, siyempre sinagot yung Facebook. Alam mo, ginawa nitong hinduropot na journalist daw siya, mga kaibigan. Abay, ang ginawa sinulatan yung pinagtatrabahuhan nung bata, nung anak nung biktima niya. Siya ng biktima mga kaibigan Isipin mo na sulatan yung ABS-CBN, doon pala nagtatrabaho yung anak.
sinusumbong dun sa manager. Ewan ko kung gago yung manager dyan, ha? Oh. Yung si Jing Reyes, ha? Ah. Ewan ko kung ano magiging aksyon. Yung pa ay sinumbong at pinagbabantang ididimanda yung tao. Eh, ikaw itong lumabag. Ikaw ang lumabag sa karapatan ng tao. Ikaw ang irresponsable eh. Tapos sasabihin mo pa, journalist ka, gago. Mga kaibigang hayop na mga yan, oo. Yan ba rule of law? Oh. Ano gagamitin mo rito? Kilitian? Anong gusto ninyong gera sa droga? Kikilitiin natin yung mga drug lord? Ay, sus Mariosep. Meron no tayong report mo na natatanggapin, no? Kaugnay po ng isang launching ng community-based rehabilitation program para sa mga sumusurrender po na drug dependent. Nasa linya natin, papasukin natin si RJ Patrol, James De Jesus. James, come in please. James? James, ikaw. Yung subject na iba. Ay. Ayan. Dito ba? Dito? Saan? Dito? James. Sige, President mula sa barangay 165 hanggang 186. James, medyo lumipat ka ng pwesto, James. Malabo. James, lumanap ka ng maganda-gandang pwesto dahil hindi maintindihan, choppy ka. Okay. Yan. Yan. Oh. Hanap mo lang, pumosisyon ka lang na maganda-ganda dyan. Ito. Yan. Kumuwati ka. Okay. Yan. Okay. Na kung saan nga gaganapin dito sa North Hall, Caloocan City, ang ito nga pag-surrender ng mga drug defendant dito sa mismo nga cover court sa likuran mismo ng North Hall ng Caloocan City. Ito yung dadagsahin ng mga drug defendant magmula sa barangay 165 at 186, 20 barangay ito. Kasabay nito ang launching ng community-based rehabilitation program ni Father Luciano Pelioni na kasama rito yung mga grupo ng Our Lady of Lourdes Paris ng Camarin. Andito na rin yung mga Caloocan City Social Worker Development makita sa gaganapin ma-surrender dito nga sa loob ng cover court. Nandito rin yung mga estudyante at tutulong din sila kay Father Pelioni sa gaganaping pag-surrender ng mga drug dependent. So yan muna nga aking maibahagi at wala pa yung mga drug dependent dito, hindi pa dumarating, wala pa rin si Father Pelioni. At nakantabay pa rin ako dito sa gaganaping mass surrender ng mga drug dependent. Para sa DCRJ 810 AM 8 Tri TV, ito si James De Jesus, Radyo Bandido. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, bago pa tayo magpatuloy, ilan po muna ang mahalaga mensahe. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Tri Media at 8 Tri TV, Cable Link Channel 7. This is 8 Tri TV. Be a doll and get your mother a large 4 cheese from Tony's. There's no money in here. You pay for it then. I know you're making money. Let's do this. What do you say you and I move to California? Would you like that? Okay. It's a promise then. Good news. I got another job. This guy's got at least $300K. Is he blind? That's kind of messed up to rob a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's the same, bro. It's gonna be a piece of cake. Story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Guy is an Army vet loner.
He's out. He's a sleeping beauty. Guys, the money's in the house. It's probably in there. Why'd you bring a gun? Who's there? Okay, man, just chill, alright? Stay right there. Don't you touch me! Dad, it's me. I messed up real bad. Now you see what I see. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Nagpapatuloy po tayo mga kaibigan, palalim ng palalim ang mga nagsisingawang kalansay na itinatago ni De Lima sa kanyang aparador, ho, mga kaibigan. Ito, meron na namang isinasangkot din siya sa pork barrel scam. Yung palang asawa nito ang pumunta sa NBI. Asawa dati ni De Lima, yung binabanggit namin na picture yan sa immigration. Kung yung Ronnie Dayan na driver ni De Lima, kabayo niya, yun ang in charge sa Muntinlupa na nagpapaikot ng sindikato ron, yun ang itinuturing na boss ng mga opisyal ng Bureau of Correction dati. Ito namang dating asawa ni De Lima na si Attorney Bohol. Noong panahon na siya ay nakaupo sa Department of Justice, yan naman ang taga-areglo ng mga kaso ng dayuhan sa immigration. At yan din ang padrino ni Lamison. Tsaka nung ibang mga tiwaling opisyal, naging opisyal sa nagdaang administrasyon ni Pinoy dyan sa Bureau of Immigration. Etong Bohol na ito, sabi ng abogado na kinokontak namin, hindi pa namin makakontak ang sabi niya, totoo daw pala na merong pangyayari na ito si De Lima, si Napoles, Janet Napoles, nagpunta ng NBI kasama yung si Attorney Bohol. Yung NBI po, under yan ng Office of the ng Department of Justice. Ngayon, itong namumuno dati isang opisyal dati sa NBI, tumawag kay Attorney Baligod at sinabihan siya na ano ba yung ginagawa mo, Panyero? Ang tinatamaan mo na dyan yung mga matataas. Ang dami nang tumawag sa akin dito, mga senador, kung sino-sino, Secretary of Justice, para pagsabihan ako na maghinay-hinay sa kaso ni Janet Napoles. Di ba nag-imbestiga ang NBI dyan? At ang katunayan, sila ang kumuha dun sa kay Ben Harloy na kinulong, di ba? Sila ni-rescue nila yan, di ba? Sa madalit sabi po, dumating dun sa punto na talagang ang galamay ni Napoles napakalawak po talaga. Umaabot hanggang kay Noynoy.
Dahil ito pala'y nagbigay pa kay Noynoy ng mahigit 100 milyon nung kampanya, sa kampanya ni Noynoy. At nung pumunta itong Bohol, kasama yung isa pang abogado, si Freddy Villamor. Si Freddy Villamor ay abogado ng mga sindikato yan. Ngayon ho, anong tawag nito? May dalang kahon si Napoles. Noon lumabas, wala na yung kahon eh. Gano'n naman yung pera, gano'n eh. Nilalagay sa kahon, sa bag. Pag lumabas yung pumunta, yung pinuntang opisyal dun sa opisinang yun, lumabas yung may dala, wala na eh. Ano ibig sabihin nung kwarta yun? Kwarta, maliwanag yun. Kaya ang pagkakaugnay ni Dilima ay kumpirmado ito eh. Isa siya sa mga protektor ni Napoles, kaya 3 senador lang ang nakasuhan sa kabila na napakaraming sinangkot dyan. Kasi nga, sindikato na yung pork barrel eh. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Malalim na ang pagkakatanim ng sindikato. Yun ang gustong mangyari na magpatuloy nitong legislative at ng judiciary. Oo, gusto nila yun. Gusto nila ganun sistema tayo magpatuloy. Ayaw nila nung nakakatakot na sistema ni Presidente Duterte na mapapatigil lahat ang korupsyon. Kasi yun ang pangako ni Presidente. Susugpuin ko yan. Yung droga at saka yung korupsyon na yan. Mga kaibigan, kita mo ang korupsyon dito, wala nang pinili. Pati sa droga, hinanap buhay na ni Dilima. Punyeta, mga kaibigan. Anong klaseng bansa ito? May tawag po tayo mula pa sa New Jersey, sa New York po ito. Magandang umaga kay Bal. Bal, magandang umaga sa iyo. Bal? Hello, Bal? Bal? Hello, Bal. Nasa linya ba si Bal? Good morning, Bal. Anong line yun? Wala. Paki-fix nga. Line 2? Line 2. Bal? Hello. Wala. Si Bal, nasa na? Bal? Hello, Bal? Wala. Pakiayos muna yung linya. Saan ba siya? Line 2? Lahat na to, bukas na eh. Hello? Hello, Bal? Lahat ng linya, binuksan. Hello? Hello, Bal? Wala. Wala na eh. Hindi maano. Ayusin muna natin. Wag po kayo mainip doon sa mga tumatawag po. Kailangan tapusin ko muna yung kwan eh. Yung sinasabi ko dahil pag binalikan ko, wala na. Maliligaw na ako. Mga kaibigan. Ito, alam mo naman dito sa programa, ito lang ang programa na walang script. Hindi, yung iba wala rin script. Ibig sabihin, hindi kami nag-ano niyan eh. Nag-depende dyan. Ngayon ito bukod dun sa pork barrel isipin ninyo, dami ng kaso nito. In-interview si Dilima sa CNN at si Cayetano. Si Cayetano naman, tumigil ka na nga. Hindi ka nakakatulong kay Duterte. Umiiksena ka. Gusto mo, kung magsalita ito si Cayetano, akala mo, Vice President ni Duterte. Akala mo, nanalo eh. Ngayon, palalim ng palalim eh. Ang sabi ni Dilima, tinanong siya tungkol sa human rights. Ang uminterview sa kanya si Amanpour ng CNN. Isipin mo, mga kaibigan, hindi man lamang binanggit nung Amanpour, kung nasa kanilang bansa sa Amerika, yung immorality, malaking issue yan. Pwedeng matanggal ang presidente dyan. At nakita naman yata ni Amanpour yung ginawang documentary tungkol sa Bilibid. Pinagmamalaki ng mga preso na drug lord si Dilima kaibigan nila tsaka si Noynoy. Di ba? Sabi pa nga nung gumawa ng documentary na Amerikano, sino yan? Nasa litrato. Ba, yan ang Department of Justice Secretary. At saka Presidente. Ano? Sa English, sabi niya. Ito sa amin tanggal ka sa pwesto. Pag kami ganyan kayo. Isipin mo,
mga kaibigan, hindi man lang nabanggit yun. Pati yung sex, ano niya, Bakit sex capade niya. Makita Mga na kayong kaibigan. kumakain sa restaurant. Malaki usap na yun. Nandiyan na, sa linya. Oh. Magandang umaga sa iyo, Bal. Magandang gabi, Percy. Oo. Peter. Okay, magandang gabi. Kumusta ba dyan sa New Jersey? Maayos naman dito. Yung isang kandidato natin ay parang humihina rito eh. Sino? Si Trump. Kaya, si Trump. Ang ano ngayon, nagkakaroon sila ng idea ngayon na magkaroon ng isang independent candidate. Kasi ang mga tao walang mapili dun sa dalawa eh. Walang pagpilian. Yun. Oo, kung ayaw nila kay Trump, mas laro rin naman na lang ayaw kay Clinton. Alam mo ba magiging Kaya ngayon- pangalan ni Trump, Bal? Pagka natalo siya? Ha? Ano? Trampled. Sample. Ang balita nga dito, kagagaling niya lang galing Mexico, bumisita siya ron, minute niya yung presidente ng Mexico. Di ba galit sa kanya ang mga Mexican? Oo, kasi si Clinton naman nagbibigay naman ng kanyang speech sa Ohio. And then si Trump naman lumipad papuntang Mexico. Gumawa rin to ng news eh. Ang hindi raw napag-usapan doon kung sino magbabayad nung ipapatayo nilang pader, yung wall. Makukunat pala yan. Makukunat yan. Ay magbayad. Okay, so may bago ako mapalalim may papahabol sana akong request sa birthday ni Lynn kahapon hindi makapasok sa inyo na ilang araw na eh. Ganun ba? Di babatiin natin. Pero kahit late gusto niya rin marinig yung Birthday song. yung birthday song nyo. In fact, pag may nag-birthday rito, sabi sa akin, Bal, kantahan mo itong mga kaibigan natin. Kakantahin ko naman yung famous na birthday song nyo. Yun lumalawak na rin dito yung kanta nyo. Kasi si June Elvis Espinosa pag kami binabating kaibigan niya, ang kinakanta niya, yung natin dito, birthday song. Di ba Pacquiao Duo ba kumanta nun? Yung Pacquiao Gago. Duo. Kaibigan natin yun, niloloko lang. Kasi comedian yun. Kinakapa ko nga sa gitara, hindi ko makuha pero maganda yung tutuwa sila Tayo lang meron yan. Pakibati na lang Okay. Pakibati na lang Percy, para paparinig sa kanya. Okay, Bal, maraming... Mabilis lang na. Kumusta nga pala ang sinasabi ng mga Pilipino dyan sa issue dito labang kay Dilima at saka sa droga? Abot na abot dito yan, yung lalo yung kay Dilima na marami nga dito ko lang nalaman talaga marami rin tayong mga kababayang hindi nagbabasa Yung iba, nilang nalaman na si Dilima pala gano'n ang for the past 6 years. Ako, sabi ko sa kanila matagal ko nang alam yan nung nandun pa sa DOJ, pati yung mga issue niyang malala. Nagtataka sila sa akin, paano mo nalalaman yung ban? Ganyan ang ating source of information. Kaya doon ko na i-connect ngayon yung natin, yung programa nyo. Oo. Okay, Bal. O sa ano ba yun? lang to, yung sa gabinete ni President Duterte. Dapat pakilusin niya na yun kasi palagi lang siyang humaharap sa tao. Yun na nga sinasabi natin. Di ba? Oo. Kasi alam ni Peter to nasa Bible din yan nung sinabi nung father-in-law ni Moises, hindi mo kayang harapin lahat ng problema ng buong Israelita. Kailangan mag-delegate ka ng mga 100 tao sa 100, isa sa 50, tapos kuhanin mo lahat ng problema. Saka mo i-delegate sa kanila. Ganyan. Kaya yung mga gabinete niya, I think it's about time kumilos sila at pabor ako dun sa sinasabi mong gumawa siya ng ano yung term na ginamit mo doon na survey? Hindi, yung performance audit. Yung performance audit. Kasi kahit sa business sa business community, sa corporate, meron kami first quarter, second quarter report. Lahat ng managers nagre-report sa CEO o sa presidente. Para malaman mo kung nasan yung takbo ng business. Ganun din sa government natin.
So ngayon niya, meron mga counter moves yung kalaban ng Duterte sa drugs. And then bukod sa drugs, yung Justice pa, tsaka yung Senate. Kailangan kumilos na rin yung mga gabinete niya dahil para si Presidente, doon nakapokus sa main task. Di ba? Tapos Okay. yung Chief Justice natin, siya rin ba yung dating na pina-psychotest na bumagsak? Oh, yan, si Sereno. Siya ba yun? Oh. O kaya, yun, di ba? Ang nagtataka lang ako, pag nagpapatawag ng conference yan, tsaka si Dilima, walang mga reporter o yung mga nagtatanong doon na katulad ng tanong na ginagawa mo. Ayaw nila Kaya eh. kaya nahalata ako tuloy na pili yung mga pinapa-attend doon para hindi sila mabulagado sa questions. Kasi di ba, maliwanag yung tanong na kayo gumawa ng batas, kayo rin ang sumisira. At saka yun na lang, yung mga president case, paano malulutas ang kaso ng droga rito kung ang Korte Suprema sasabihin hindi immoral yung mere possession of drugs. Ibig sabihin, lahat na makukonvict ngayon ng illegal possession of drugs, pwede na silang makumandidato lahat. Kaya nga Kaya yun ang kaya pinagtatawanan tayo ng Hong Kong. Dahil sinasabi siguro nila. Hindi alam ni Obama yan eh. Hindi alam ng mga pumipintas sa atin na nakikipintas, nakikisali. Mga yan mga taong grasa yung kinuha nila dito. Hindi naman yan yung mga talagang mga journalist na yun ang tatanong kala Obama na malalalim na mga issues Yung nag-rally dyan, may nagparally na kita ko sa Facebook, tumututol sa libing kay Marcos, pero ang nagrarally, yung mga BAM. Sino nagbayad nun? Mga taong grasa yun, no? Yung mga nagpapalimos sa karsada. Binigyan ng t-shirt na iisang klaseng t-shirt. Ano ba sagot ng mga nag-aantay na ilibing si Marcos sa libing? Hindi, yan nga tatalakayin ko ngayon kasi may oral argument kahapon, magpapatuloy mamaya. Anong sagot nila doon pag sinabi mo sa kanilang bakit ho yung aso, hindi bayani, hindi rin presidente, hindi rin sundalo? Malayo ang sagot nila. Wala, hindi nila ini-ignore nila sagutin yung mga ganon, ayaw nila. Correct. Meron tayong batas, ika nga nakasulat ang isang tao, ano ba nakalagay? Naging presidente o anong description sa sundalo, presidente. Sundalo, presidente, defense secretary. Naging presidente. Tsaka naging asawa ng presidente. Ibig sabihin, naging, pag ginamit mo, First lady. Pag binaybay mo yung naging, pati first lady. kaya pag si Erap hindi pwede ron kasi hindi naging presidente siya pero na-oust na Hindi, may kasalanan. ang sinasabi pwedeng malibing yung binanggit natin. Pero merong may pasubali na maliban na kung ikaw ay makonvict sa kasong may kinalaman sa moral turpitude. Yun, That's correct. Hindi pwedeng ilibing. Si Marcos wala niyan di ba? Walang conviction Kaya si Erap, kahit mamatay ngayon yan, hindi pwedeng mailibing yan doon. Hindi, pero pag umabot sa Supreme Court, papayagan ng Supreme Court yan. Kahit pagtayo. Si Raulo na naman nakaupo dyan Nakakatakot, wala ka nang pupuntahan ngayon. Kaya presidente, precious jewels sa panahon natin ngayon. Tapos lecture, mag-share mo na si Duterte. Sila itong bumaluktot ng rule of law. Bakit? Malaki tiwala ako sa Pangulo natin matalino yan sa si Duterte na streetwise ang kanyang mentality. Okay, Bal Sige. Maraming salamat Maraming salamat Pakibati si Mrs. Si Lynn. Okay. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid.
Napakinggan po ninyo yung tumawag sa atin na yun yung matagal na nating taga-subaybay sa New Jersey, New York yun, hindi ako nagkakamali, di ba? At minsan ay napunta na yan dito sa ating programa nung siya'y dumalaw dito sa Pilipinas kasama kanya may bahay. Yung kanya may bahay nagdiwang ng kaarawang kahapon dahil hindi raw nga po sila makapasok dito sa program natin. Mahirap tumawag. So, ngayon lang po natin babatiin. At isasama na natin batiin yung kasama natin dito. Nakalimutan din natin batiin kahapon naman. Si Tala Aluhipan. Nakasama ho namin dito na mahilig kumain. Mahilig sa kainan yan si... ng taho. Si Tala, di ba? Pag nagkakainan dyan, kain ng kain yan. Mahilig sumubo ng... Mahilig sa kainan. Ngayon, ito, birthday ni Tala Aluhipan at babatiin din natin, siyempre, si Lynn. Nagpunta na rito yan. Yun yung may bahay ni Val ng New Jersey, mga kaibigan. At sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, narito po ang ating pagbati para po sa inyong lahat. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday kay Lynn at kay Tala Aluhipan. Mga kaibigan, dalawang staff ni De Lima noon sa Department of Justice, habang siya'y kalihim pa ron, ang sinasabing testigo laban sa kanya. Katunayan, may sinabi na sila'y nautusan na minsang magdeposito ng milyon-milyon sa isang account number na hindi nakapangalan kay Laila De Lima. Kahit ba hindi nakapangalan sa kanya yan kung talagang siya nagpa-deposito niyan, hindi mo naman pwedeng ikailayon. Bakit? Ano tawag niyo sa Jose Velarde account? Di ba? Anong wala sa pangalan? Ito sinasabi. Sabi ni Aguirre, na-trace na raw nila, natunto na yung ilang mga bank accounts na sinasabing pinagtaguan nitong mga drug money. Wala sa pangalan ni De Lima. Siyempre, alam nga naman ilagay nila sa pangalan at itatakpan nila ron na ito'y galing sa drug money. Nakatunayan yan Diba? Kita mo si JB Ejercito tsaka si Erap, nagtatago ng pera sa Cayman. Doon sa British Virgin Island. Mga kaibigan na nakapangalan sa kumpanya. Sa pangalan ba nila? Hindi nga sa pangalan nila. Walang naglalagay sa pangalan niya. At hindi na niya ilalagay sa pangalan niya. Siyempre, hindi niya rin ilalagay na ito'y galing sa drugs. At ito na may galing sa extortion sa mga foreigner. Ito naman ang lagay ng mga nagsisitakas na na kriminal dito sa Pilipinas. Ganon. Di ba? Pwede bang isulat yun? Siyempre, hindi. Siyempre, itatago nila yan. Alam mo ngayon, hindi na uso deposito ngayon kung ayaw magdeposito sa pangalan mo. Kasi madali ka mahuhuli. Either gagamit ka ng dummy account, mga kaibigan, kung dito ka magdideposito, o magpapatayo ka ng sarili mong vault sa bahay mo, o kung saan bahay, para itago mo yung pera. Maraming gumagawa niyan, di ba yung mga ampatuan
Nako, Nung pasukin yung bahay, merong bolt. laki. Bago ginawa na tuklasan yung kay Ampatuan, matagal nang ginagawa yan ng mga dating opisyal sa Bureau of Customs. Ito nga sinasabi natin, okay yan. Hindi lang naman, pero hindi lang si Dilima ang trabaho na dapat gampanan ni Vitaliano Aguirre. Ganon din po sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Kaya nananawagan din tayo na dapat gumalaw kayo. Kasi tayo ngayon ay umaandar na administrasyon na ang sasakyan natin, kumbaga sa sasakyan po, mga kaibigan, hindi sasakyan ng nakaraan eh. Bakit? Wala tayong ginagawa, di ang umiiral din yung mga katarantaduhan ng araw. Natatakban lang yan. Bakit? Paano? Dahil kay Presidente Duterte at kay Bato. Wala naman tayong iba nakikitang gumagalaw dito, kundi sa cabinet member, yun lamang si Kwan. Si Bebot Bello. Wala na Wala nang iba. May tawag tayo mula po sa Siquijor, si Arman Cuban. Layo. Nasa line 1 natin. Magandang umaga, Doc. Hello? Hello po, magandang umaga po sa Tupper Sea. Doc. Kumusta kayo dyan sa Siquijor Island? Medyo maulan, kulimlim. Dumaan din kasi ng Iligan City sa Lanao. Medyo mahirap din ang daan natin dahil grabing ulan dito rin, Tupper Sea. Wala ba hong aswang dyan? Ay, wala naman. Si Lollipop, nandyan ho ba? Wala po, nandyan sa Quezon. Kauwi lang dahil ginamot natin sa diabetic dahil nagpagamot siya sa akin dahil medyo nagkaroon siya ng problema sa diabetic. Ganon. Mataas pala ang Mahilig kasi sugar, Mahilig sa lollipop Dati 400, ngayon 120 na lang yung diabetic niya. Ayun. Ano ginawa ho ninyo? Yung gamot natin dito sa Siquijor, yung herbal, yung tinatawag na bayubana. Bayubana? Ano ho yun? Puno? Uno po yan, haluan mo siya ng kaimito, dahon ng kaimito, dahon ng sambong, dahon ng pito-pito. Ayun. Inumin. Opo. Wala bang balat ng puno ng duhat ho yan? Wala ho, kasi ang duhat po para lang sa prostate. Prostate. Ba't to bayo tawag? Kasi po ang tawag po sa Bisaya, sa Siquijor Island, yung dahon na sa inyo dyan, sa Tagalog po yan po, ay yan ang tinatawag na Pitong Maria. Pitong Maria. Kasi yung bayo ho, kasi alam niyo naman si Lollipop Opo. mahilig sa bayo yan. Kaya naalala ko Nungumusta si Lollipop dahil sa kabilang istasyon, hindi na siya makakontak doon dahil wala na siyang source. Doon yata siya sa Quezon, yun sa Love Radio Quezon. Ganun Sige ho, Doc minsan pasyalan mo kami rito at Ang aking naramdaman, si Lyda Delina, talagang makakasuhan to naramdaman ko. Yun ang ano nyo, ang inyong Vibration. Yan ang vibration. aking vibration. Ayon sa inyong radar. Ayon sa inyong radar. Dapat magkaroon tayo ng ganyan Ayon sa radar ni Dr. Cuban. Kala ko vibrator. Ayan. Vibration, Opo. Aganda naman itong programang Thursday. Marami ka pang matulungan na yung nakikita sa 2016. 2017, maging live coverage ka sa TV, RGTV, lahat ng TV makakuha mo. Nung magagampanan, makakatanggap ka ng award, nakikita ko. Ayan. Yun salamat, Doc. Salamat to, Doc. Minsan pumasyal ka rito para makausap kayo namin. Matulungan natin yung iba na nangangailangan na magamot yung kanilang mga karamdaman na wala naman mga pera. Oo, importante ho yun. Handog naman tayo po tumutulong sa mga taong walang-wala dahil ang atin po ay gifted po tayo. Opo. Doc, salamat More power po kasi malakas. Marami nakikinig po dito sa Siquijor Island, dito po sa Cebu, Ang lakas, Oro, Canigin Island. Marami pong nakikinig sa inyo. Ay, salamat po, Doc.
Okay, yun po si Dr. Arman Cuban, mga kaibigan. Magaling ho yan eh. Psychic din ho yan eh. Alam niyo naman, ha? Ako'y magkakaroon daw ng award. Award. Yung iba eh. Katakot-takot ang award eh. Di Ang ba? dami, oh. Hindi mo malaman. Plaridel pa eh. Ha? Plaridel. Talagang award ni Plaridel. Ba't di pa hinukay si Plaridel? Lababo. Binigay mo sa kanila. Plaridel, ha? Saan ba nakalibing yan? Hukayin mo nga si Plaridel at ibigay mo sa kanila. Yan si Plaridel, oh. Lips to lips mo. Diyos ko, pinamimigay eh. Binabo yung Plaridel. Eh, alam niyo, yung, di ba, may bago. O yan, yung pork barrel scam. Sigurado yan. Dilima, mga kaibigan. Nabanggit na yung naging papel niya eh. Diyan, tsaka yung asawa niya. Ang daming kaso ni Dilima, mga kaibigan. Ngayon, doon sa CNN interview, ay Jesus Maria Joseph, hindi naman naalalaman. Magaling yun sana eh, si Kwan eh. Si, anong tawag no? Amanpour. Pinanonood ko yun eh. Nag-i-interview, mga leader ang ini-interview nun, international ha. Si Rudy Santos ay nasa linya po natin ng Valenzuela City. Magandang umaga po, Mr. Santos. Mr. Santos, magandang umaga po. Ang Valenzuela, yung dating caller nyo na, matagal na. Oho. Tama, oho. Valenzuela. Opo. Matagal na akong hindi nakakontak sa inyo dahil nauwi ako ng probinsya. Aksidente nga lang ho, nakikinig ako dito sa istasyon nyo kay Ka Carmen. Kayo pala inahan na. Oho. Sa Radyo Bandido. Oy, isang taon na ho eh. Oo. Ngayon ho, ang masasabi ko lang ho, kanina may tumawag kay Ka Carmen, tagahanga nyo rin, sinabi niya na napakagalingan niya niyang susunod sa inyo, si Ka Percy Lapid. Sabi nung caller kay Ka Carmen. Ngayon no, kinakamusta ko lang kayo, ngayon nalang ko na handyan na kayo, makakatawag ako sa makapagbibigay ng aking kuro-kuro sa palatuntunan nyo. Sige ho. Di ba si Presidente naghahanap siya ng matapang, magaling na tao? Kami yung mga tagapakinig ni Ka Percy, heto si Ka Percy Lapid, Mr. President Duterte, napakagaling niya, ba't ayaw niyo siya i-appoint sa administrasyon? Nako. Kayang ho ang Mr. Percy Lapid. Kumuha ko kayo ng iba pa, si Ka Percy Lapid na lang, Mr. President Duterte, ang kunin ninyo. Kung nakikinig ang mga staff niya at mga bataan niya dyan sa inyong administrasyon, i-recommenda po ninyo si Ka Percy Lapid. Napakagaling po niya, sayang po ang talino tapang niya. Saan tayo ilalagay? Pwede sa costume, lalo na sa costume, bihasa kayo sa costume, di ba? Saka sa PCSO. Baka magnakaw ako dyan. Sa totoo, noong mga 3 to 4 years ago, hindi pa presidente si President Duterte. Para mapatunayan ko ako yung tagapakinig nyo. Sinabi ninyo na si Presidente Duterte pa ang karapat-dapat na itakbong presidente sapagkat nakita niyo ang Davao, malinis, tahimik, at napunta ka nyo kayo doon. Di ba ho? Tama, oo. Sabi nyo noon pa, mga 3 to 4 years ago, tanda ko yan. Dahil ako tagahanga ninyo eh. Hindi yung 3-4 years ago. 2009 yun. 2008. Oo, mga gano'n lang ako. Mga 2000, tumatawag na ako sa inyo eh. Ngayon, hindi pa kaya si Presidente Duterte, lagi nyo nang binabanggit yan eh. Lahat ng sinasabi nyo dyan sa palatuntunan nyo, nakakatotoo eh. Nakita niyo si Presidente Duterte, naging presidente na. Hindi alam ni Presidente Duterte na noong pang-araw talagang hinihimok niyo ng mga mga tagahanga niyo at nakikinig sa inyo na kung pwede niyo, di si Duterte na kandidato natin, talaga niyang kaysa niya sa iba dyan, si Presidente Duterte niya, may katangian. Tinaman niya ang Davao, napatahimik niya. Sa inyo ko lang narinig yun sa mga komentarista. Hindi siya kilala pa, di ba, gaano? Hindi pa, talaga hindi pa ho. Malayo pa eleksyon nun mga 3 to 2 years, malayo pa pero yung haka-haka ninyo, yung komento nyo, nangyari lahat para kay Presidente. Yan ang hindi alam ni Presidente Duterte na isa niya kayong tagahanga. Hindi, marami akong napagsabihan yan Mr. Santos, marami akong nakakwentuhan dyan. Tuwing sasabihin ko yan, pinagtatawanan ako. Hindi ho. Hindi, kwentuhan hindi sa radyo
nagpapalitan kami ng mga sinong magandang maging presidente, pinagtatawanan na ako. Kasi mga kausap ko, mga political analyst, mga kung ano-ano. Yung mga political analyst yan, bayaran naman lahat yan eh. Pagka nagbabayad ka dyan, maganda sasabihin siya, pag walang bayad, sisiraan ka niyan. Aha. O ganyan din, kaya nga si Presidente, di ba, galit sa mga journalist. Lahat po yan, bayaran eh. Aha. O, kaya ako, gusto niyo po, front ako kay Presidente Duterte. 7 to 6 years ago, hindi pa presidente siya. Talaga sa palatuntunan niyo, lagi niyo siyang binabanggit na dahil bagayan niya kay Presidente Duterte, si Duterte na lang, si Mayor Duterte na lang. Bukto natin, talaga may katangian, may pinatunayan sa Davao. Di ba po yung ganyan na salita ninyo? Tama yun. Tanda ko yan, mga 6 to 7 years ago. Kaya nga ako, kung nakikinig ang mga staff ni Presidente Duterte, kahit sino kayo, rekomenda niyo si Ka-Percy. Sayang ang tapang at talino na itong aming idol na ito. Hindi po ito propaganda. Hindi ko po kilala personal si Ka-Percy. Nananawagan lang ako sa kanya nung sa kabilang istasyon pa, mga 7 to 8 years ago na. Man Rudy, natatandaan niyo ba? Sino ang unang naghumiling na si Dilima magbumaba sa pwesto? Kayo din, no? Nag-rally tayo ron eh. Di ba nag-rally pa tayo sa ibang lugar? Sa Luneta ba yun? Sa DOJ. Sa harap. Nasa dyaryo yan eh. Nasa TV yan eh. 2011 ho yun. 2011. Wala na yata kayong time. Napakagaling nyo talaga. Sayang ang talino tapang ninyo. Kaya nga ako, laging inuulit-uli. Nananawagan ako kay Presidente Duterte kung may nakikinig sa kanya sa mga administrasyon niya, i-appoint niyo si Ka-Percy, lalo na sa custom. Biyasang-biyasa si Ka-Percy sa custom. Kilala niya yung mga kurap. Hindi, kung ako, wala akong hilig dyan eh. Kasi, alam nyo, kung halimbawa lang ako maaalok ng pwesto, hindi ako kukuha sa custom. Magnanakaw ako dyan eh, pag napunta ako riyan eh. Ang gusto kong magkaroon ng kahit na konting papel doon sa OWA. Sa OWA ho? Alam niyo kung bakit? Dati akong OFW eh. Ganun ho? Oo eh. Kaya alam ko ang kailangan ng mga OFW eh. Hindi. At saka para mawakasan na yung kalokohan na inuuto yung mga OFW natin na wala naman silang pangmatagalang programa na ibinibigay. Kasi pera nila yan eh. Di ba Ka-Percy, sa OWA, lagi nyo binabanggit din noon? Ang mga member niyan may binibigay sa kuha ng mga pera na hindi naman nare-remit. Contribution. Kumbaga, binabanggit noon yan eh. Yan ang SSS ng mga OFW. Pera nila yan. Kaya nga kita nyo, nalalaan ko eh. Kasi matandain ako sa mga sinasabi nyo eh. Kaya ako naikukwento yan kahit matagal na tayo hindi nakapag-connect. Dahil yan eh, natitibo sa isipan ko yan. Dahil yung mga salita nyo talagang nagkakatotoo lahat eh. Hindi naman ako yung tagapakinig na nakikinig lang eh. Yung lahat ng kabutihan na ginagawa nyo talagang nangyayari. Isa na lang Ka-Percy, hahabulan ko ho. Ako ho nalipat sa probinsya ng Zambales. Doon ako napunta. Gusto ko lang ipaalam sa inyo at ito'y lagi nyo babanggitin. Yung nagbenta ho ng mga bundok doon, ng mga black sand, yung napwesto po si Governor Ebdane. Kaya ho napakalaki ng kasalanan niya sa mga taga-Sambales. Kaya nilulubog na ho ngayon sa bandang Masinloc o ano. Yan yung mga black sand na pinanambak sa Scarborough Show. Na ibinenta nila Ebdane. Alam niyo ba ho yung isang barko na pumaparada roon, inahakot yung mga black sand sa bundok? Pag alis daw ng barkong yun, nagkakahalaga yun ng 250 million pesos. Ilang taon na nangungula si Ebdane? 6 years. Kaya sinasabi ko sa inyo, kaya ngayon lumulubog na ngayon sa parte ng Masinloc, Lampalawig. Nabanggit na ho namin nung isang beses yan eh. Pero wala na tayong oras, Man Rudy. Bukas tumawag kayo ulit ha. Ka-Percy, kamusta na lang ha? Salamat sa... kay Presidente Duterte, i-appoint nyo si Ka-Percy Lapid sa administrasyon nyo. Salamat to, Man Rudy. Sa inyong pagtitiwala sa atin. Pero ito wag kayong aalis, susunod na kasi kagad ang programang Kasanggamo ang Langit ni Ginoong Ray Langit. Magpapaalam na po kami para po sa programang Lapid Fire. Wag po kayong aalis.
mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated.